Tuwing June 24, kapag narinig natin ang pista ni San Juan, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Basaan, swimming, beach outing, resort, cold springs, ilog, o baka naman timba ng tubig na bigla na lang ibubuhos sa'yo kahit hindi mo kilala? At dito nagsisimula ang problema. Dahil para sa marami, lalo na sa mga kabataang lumaki sa modernong panahon, ang pista ni San Juan ay nagiging tungkol na lamang sa tubig. At mas masakit pa, ginagamit ito ng ilang anti-Catholic groups upang sabihin, yan ang problema sa mga Katoliko. Walang disiplina, puro tradisyon, at wala naman itong mababasa sa Biblia. Pero sandali lang, bago tayo humusga mga kapatid, alamin muna natin sino ba talaga si San Juan Bautista. At bakit siya napakahalaga sa kasaysayan ng kaligtasan. Si San Juan Bautista ang huling propeta ng lumang tipan at ang unang saksi ng bagong tipan. Siya ang naghanda ng daan para sa pagdating ni Jesucristo at sabi sa Isaiah chapter 40 verse 3, "A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord." At si Juan ang katuparan ng propesiyang iyon na mababasa naman natin sa Matthew chapter 11 verse 11. Sinabi ni Jesus mismo, sa mga ipinanganak ng babae ay walang lumitaw na higit kay Juan Bautista. Imagine that, mga kapatid. Hindi hari at hindi propeta ng Israel ang pinuri ni Jesus ng ganoon kataas, kundi si Juan Bautista. Siya rin ang nagturo sa mga tao na magsisi at maghanda para sa pagdating ng Mesiyas. At siya rin ang nagbinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Makikita natin ito sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Ngunit bakit kaarawan niya ang ipinagdiriwang? Karamihan sa mga santo ay ipinagdiriwang sa araw ng kanilang kamatayan. Dahil iyon ang kanilang birthday into heaven. Pero si San Juan Bautista ay isa sa kakaunting taong ipinagdiriwang ng simbahan sa araw ng kanyang kapanganakan. Kasama lamang niya ang Panginoong Jesucristo at ang mahal na Birheng Maria. At bakit nga ba? Dahil ayon sa Luke chapter 1 verse 41 to 44, nang dumalaw si Maria kay Elizabeth, lumukso sa tuwa si Juan habang nasa sinapupunan pa lamang. Nakikita ng simbahan dito ang kanyang natatanging pagtatalaga ng Diyos bago pa man siya isilang. Kaya June 24 ang kanyang kapistahan. Ngayon, saan naman nanggaling ang tradisyon ng basaan? Mahalaga nating malaman. Hindi ito utos ng simbahan ang magbasaan. Walang dokumento ng simbahan na nagsasabing obligasyon ito. Hindi ito doktrina ng simbahan, hindi rin ito sakramento, hindi rin ito bahagi ng opisyal na liturhiya, kundi isa lamang itong popular religious custom or folk tradition. Nagugat ito sa simbolo ng tubig dahil si Juan Bautista ay nagbinyag sa tubig ng Jordan. Sa pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila, naging bahagi ito ng lokal na kultura at kalaunan ay naging masayang paraan ng pag-alala kay San Juan. At hindi lamang ito nangyayari sa Pilipinas. May mga pagdiriwang din sa Spain, Puerto Rico, Latin America, at iba pang bansang may debosyon kay St. John the Baptist. Ngunit sa Pilipinas, naging mas kilala ito dahil sa kultura natin ng pista at bayanihan. Ngayon, ang tanong, against ba ito sa turo ng simbahan? Mga kapatid, hindi po. Pero hindi rin ito required ng simbahan. Ang stand ng simbahan ay simple lang. Ang anumang tradisyon ay mabuti kung ito ay tumutulong sa pananampalataya at nagdadala sa tao palapit kay Kristo. Ngunit kapag ang tradisyon ay nauuwi sa kawalan ng respeto, pang-aabala, pagpilit, paglalasing, o pagkawala ng tunay na kahulugan, kailangan itong itama. Dahil ang sentro ng kapistahan ay hindi tubig, hindi rin outing, hindi rin resort, hindi rin basaan kung saan-saan. Ang sentro ay si Jesucristo mismo. At dito natin dapat maintindihan na ang pagkakaiba ng binyag ni Juan at ng binyag ng simbahan ngayon. Ang binyag ni Juan ay binyag ng pagsisisi. Preparasyon lamang ito. At sabi sa Mark chapter 1 verse 4,
John proclaimed a baptism of repentance. Ngunit pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, ibinigay niya ang tunay na Kristiyanong binyag. At ito ang sinabi sa John chapter 3 verse 5. Malibang ipanganak sa tubig at espiritu, ang tao ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sa Matthew chapter 28 verse 19, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. At bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang binyag ni Juan ay naghanda sa daan. Ang binyag ni Kristo ang nagbibigay ng bagong buhay sa biyaya ng Diyos. At bago tayo magtapos, isang mahalagang paglilinaw. Mga kapatid, hindi natin sinasamba si Juan Bautista. At hindi rin ito idolatry. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos at ang pagbibigay galang sa mga santo ay pagkilala sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, the honor rendered to an image passes to its prototype. Ibig sabihin, ang karangalan ay hindi nagtatapos sa santo, kundi nagtuturo pabalik sa Diyos. At alam niyo ba kung ano ang pinakamagandang aral ni Juan Bautista? Mababasa natin ito sa John chapter 3 verse 30. He must increase, I must decrease. Siya ay dapat lumaki, ako ay dapat mabawasan. Mga kanisisi, kung may tubig mang bubuhos ngayong pista ni San Juan Bautista, sana hindi lamang ang ating katawan ang mabasa, sana ang ating puso ay mahugasan din ng pagsisisi. Sana maalala natin ang ating sariling binyag. At sana gaya ni San Juan Bautista, maituro rin natin sa mga tao na hindi ang ating sarili ang sentro, kundi sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang tunay na diwa ng pista ni San Juan ay hindi tungkol kay Juan. Ito ay tungkol sa Panginoong kanyang ipinakilala sa mundo. Kung nakatulong ang video na ito, please share this video and don't forget to follow my Facebook page, YouTube channel, at TikTok account for more apologetics topics. Defending the Catholic faith, proclaiming the truth, leading souls to Christ, Pro Deo et Ecclesia. God bless mga ka-DCC. Dale's Catholic Corner, tinig ng katotohanan.